Sinasabi pong may pumapatay na ang kapalit lamang ay isang lapad. Isang boteng alak po yun, lapad. Napakaliit na presyo, kapalit ng isang buhay. Mga killers for hire, inuupahan upang itumba ang kapwa. Nakokonsensya kaya sila? Kahit na para sa kanila'y trabaho lang ito, walang personalan. Right on the spot, 4 of them died and 2 others who were conducting audit do sa treasurer office na taga Kapitolyo ay tinma. 5 tao gumagano dun sa kotse. Lalakad sa... Oh, paikot-ikot sila dun sa kotse. May ikot sila gano'n, paputok ng paputok. Pero nauna na yung mga putok na ano, yung isang unang-una, pak, tapos tatlong sunod-sunod, pak, pak, pak. Saka yung isa yung Tubo akong Tarlac, nanggaling akong Tarlac, doon ako lumaki. Ngayon, kung mahilig ko sa barkada, nagalit ang magulang ko sa akin. Pero nakayari naman ako ng high school. Ngayon, nung paglalayas ko nga noon, napunta ako dito sa Angeles. Napatira ako sa mga, siyempre kung wala ka naman masyadong pinag-aralan, high school lang. Eh napatira ako sa sa mga squatter area. Nabarkada ako sa mga loko ron. Hanggang sa nagkaroon ng trouble, napasabit ako doon sa away at nakapatay nga kami. Mula nun, hanggang sa may lumapit sa isang kaibigan ko, nakasama ko rin, na naargabyado yung anak niya na rape. Eh hindi naman napapansin ng batas yung kaso. Eh nakiusap sa amin yung magulang ng batang babae na kumari tulungan namin sila na irampa yung tao. Eh wala namang pinag-usapan na presyo dahil nakakaawa naman yung tao. Kung magkano na iabot niya, okay lang yun eh. Total masamang tao naman yung yayariin namin. Kaya niyari namin yung tao yun. Hindi naman kami nagsisisi. Dahil talagang ikaw nga masamang tao yung napatay namin ka. May lumapit sa akin nun, businessman doon sa kasama ko. Eh ngayon, kung may atraso daw yung tao sa kanya, na niloko siya at binablockmail siya, nagbayad sa amin mga 10,000. Maliit lang, kung tutuusin mo. Pero hindi rin naman kami nangihinayin na patayin yung tao, dahil talagang masamang tao eh. Ilang tao na bang napatay ninyo? Marami na rin, may mga 5. Minsan napupasensya rin kami, pero kung minsan, hindi na rin nawawala hindi na rin kami nagsisisi sapagkat yung napatay namin, taong salot ng lipunan eh. Hindi naman taong mabuti eh. Pero palagi ko siguro kung mabuti yung tao, hindi rin namin kaya sigurong dalin na patayin sa mabuting tao. Pero kaya lang, maswerte na kami na napapatay namin, talagang masasamang tao yung nailalapit sa amin. Kaya lang, maliit lang talagang binabayad. Pero pinagtsatsagaan na namin dahil talagang dala ng kahirapan ng buhay para mag-survive, eh, nakakagawa kami masama. Anong paraan yung pagpatay ninyo? Madalas baril eh. Kasi pag binaring ng tao, sandali mamamatay. Basta kailangan tiyakin mo lang na yung mapupuruhan mo sa ulo. Dahil kung katawan lang, medyo baka mabuhay pa yun eh. Pero sa ulo, walang problema. Tsaka madali kang makakalis. Kadalasan ng gabi ho nangyari ito? Gabi ho, hindi sa araw. Sa gabi.
Yung tinitira namin, mahilig sa good time, titsempo namin yun. Hindi naman kaagad matitira mo yun. Siyempre, sinusubaybayan mo yun eh. Nakaplano rin eh. Kaya, mas maganda kung titirahin mo yung maraming tao eh. Gabi. Hindi ka ma-identify. Pero pinag-aaralan din eh. Kinakailangan, tignan mo yung mga galaw niya. Kung anong oras siya umalis ng bahay, anong oras siya nag-good time. Hindi naman kaagad matitira mo. Kailangan mga 3 weeks, 2 weeks, ganyan. Wala nang halaga eh. Dahil kung may halaga ang buhay, huli na eh. Na nakagawa na ako ng masama eh. Hindi mo na mababalik yun eh. Kaya ako nakukonsensya na rin yun eh. At maaaring masasabi ko, baka darating araw ako na mamamatay. Yun ang magiging resulta ng buhay ko, yung kamatayan ko rin. Kasi umutang ka ng buhay, buhay din yung kabayaran. Hindi ba alam ng pamilya ninyo itong trabahong ginagawa ninyo? Hindi ko pinaalam. Sikreto yun. Halos kami lang mga barkadang nakakalam. Hindi ka mag-anak namin, wala nang alam. Pero hindi nakakatulog pamilya niyo? Hindi ba nakakatulog? Hindi nakahalata. Mabait naman ako sa kanila. Binibigay ko lahat ng kailangan ng mga anak ko. Saka wala akong pinakita sa kanila na ako walang iya. Dito sa bahay, disente ako. Pero dito sa lugar mo? Kahit sa lugar namin, di alam eh. Sikreto nga eh, kasi paano kung bulgar eh, di mabibisto ka. Kaya kailangan doon sa lugar mo makita na ikaw tahimik na tao. Para nun, wala silang masabi. Pero minsan dumarating sa akin na nagsisisi rin ako. Baka may epekto ng pamilya ko. Baka sila ang makarma ako. Sa karma ko, masasama sila. Yun ang kinakatakutan ko. Ano ho ba ang balak nyo? Maghanap kaya ng ibang trabaho? Parang gusto ko na nga iwan to. Total, ligtas na rin ako. Hindi naman ako wala naman ng record na sa pulisya. Parang gusto ko na magbagong buhay. Sa ganun, maging maligaya ako ng pamilya ko sa pagsasama. Pareho na siguro, baka mapatawad din ako sa itaas ko sa mga nagawa ko dahil yung mga nangyari namin, hindi naman mabubuting tao, kundi masasama rin mga tao. Kaya siguro, hindi masyado ako nakukonsensya. Nagsisimba ho ba kayo? Sa ngayon, hindi eh. Pero may balak na ako magsimba eh. Dahil nga medyo tumatanda na tayo, naisip ko rin naman yung masama na gawa ko. May balak na ako lumapit sa Panginoon Diyos. Kaya kung magkakaroon ko sana ng trabaho na maganda at umalis kami sa lugar na yun, kahit magsasaka lang, titiisin ko na. Kung meron lang akong masasakang lupa, kaso wala naman eh. Si Norberto Manero, dating miyembro ng anti-communist na Civilian Home Defense Front o CHDF sa Cotabato, nahatulan ng panghabang buhay na pagkakabilanggo sa Muntinlupa. Yun po isasalang pagpatay sa isang Italianong pare, si Father Tullio Favalli. Di umano, kinain pa raw ni Manero ang atay ng pare matapos itong patayin. Balikan po natin ang istorya ni Norberto Manero.
Ito ang kilometer 125 sa Barangay La Esperanza, Tulunan, Cotabato, kung saan naganap ang isa sa mga malagim na pangyayari sa ating kasaysayan. Ang walang awang pagpaslang sa isang Italianong paring nagngangalang Father Tullio Favalli noong April 11, 1985. Tahimik na ngayon ang lugar na ito, subalit noong kasagsagan ng martial law, dito'y naghari ang takot at kaguluhan. Mainit ang labanan ng mga komunista at mga puwersa ng gobyerno, at ang madalas maipit ay ang mga taong bayang pumapagitna. Nangunguna sa labanan noong mga panahong yon ang mga Manero brothers, sina Edelberto alias Commander Balileng at ang kanyang kapatid na si Norberto alias Commander Bukay. Sa mga magkakapatid, si Norberto o Bukay ang pinakakilala. Sila ay mga miyembro ng CHDF, mga sibilyang inatasan ng militar na tumulong sa labanan. Ang mga Manero ay kilalang mahuhusay sa bakbakan, subalit kilala ding mga mamamatay tao at kinakatakutan. Sari-saring kwento ang umiiral noon tungkol sa kanila. Nandyang kumakain daw sila ng tao, lalo na ng kanilang mga kalaban. Commander Bukay must remember this. Yung pinatay nila na isang Muslim na suspected nila, pinutol yung lieg, kinuha yung mga laman, at saka yung bali mga bones, doon nila nilibing sa approach ng bridge, sa buwal. And then yung kuan pa nga, yung ulo, doon nila hinugasan sa flowing namin sa bahay, sa crossing Muslim. Ang pagkakalam ko, linuto nila yung laman. Yun ang narration sa kanilang mga tao na nakagwardya sa isang teritoryo, no? Nandyang mismo ang kanila daw hapagkainan ay puntod ng kanilang kapatid na pinatay ng kanilang ama. Sa pagbisita ng Brigada 7 sa dating tahanan ng mga Manero, nakita naming ito ngayon ay abandonado na. Nung hapong yon nang maganap ang insidente, pinagtangkaan nilang patayin ng isang nagngangalang Rufino Robles alias Bantil na pinaghihinalaan nilang isang komunista. Nagtago si Bantil sa isang bahay. Samantala'y dumating naman sa lugar na yon si Father Favalli. Matagal nang pinagsususpetsahan ng grupo ng mga Manero ang mga Katolikong pari bilang sympathizers o supporters ng mga komunista. At naganap nga ang di inaasahan. Unay sinunog ng mga Manero ang motorsiklo ni Father Favalli. Nang kumprontahin niya ang mga ito, siya'y sinaktan, sinipa at pinagbabaril. Sa mga nakapanood na ng pelikulang Ora Pro Nobis ni Lino Broca, pamilyar ang mga eksenang ito. Ayon sa scriptwriter ng pelikula, si Pete Lacaba, ang mga eksenang ito'y hango sa pagpaslang kay Father Favalli. Yung opening sequence ng Ora Pro Nobis tungkol sa pagpatay sa isang foreign missionary, isang paring dayuhan, hindi specified kung anong nationality, na sinunog yung kanyang motorsiklo bago siya binaril, no? Yung insidente, yung sequence na yung batay dun sa insidente ng pagkakapatay kay Father Tullio Favalli, isang Italian missionary. At sa kaso na yun, I think ang akusado or convicted, ang akusado dyan ay si Manero, yung grupo ni Manero. Si Carolina Gomez ang isa sa mga huling nakausap ni Father Favalli bago siya pinatay. Sabi ko, Father, huwag ka nang lumabas, baka patayin ka nila. Pero malakas ang loob niya. Sabi niya, hindi naman siguro. Kasi pari ako, wala naman akong kasalanan. Ayon pa sa ibang mga saksi, si Father Jeremiah ang talagang pakay ng grupo ni Manero. Nauna lang kasing dumating si Father Favalli, kaya siya ang napagdiskitahan, kumbaga. Siguro sa buong diocese, hotspot ang Tulunan noon. At saka maraming report galing sa Tulunan. Pero ang dahilan kung bakit naging target ako, hindi ako sigurado. Siguro pinili nila sa isang lugar, nakataon na itong grupo ng mga Manero, taga-Tulunan, kabisado sa lugar, kaya siguro pinili nila itong lugar upang magbigay ng lesson at saka ang buong diocese ang maapektuhan.
Iniisip nila siguro na tatahimik ang simbahan kung may manyaring na ganyan. Ang kasong pagpatay kay Father Favali ang isa sa mga pinaka-sensational na kaso noong dekada 80. Sa bayan ng Kidapawan, dininig ang kaso ng 2 taon. Yun nangyari kay Father Favali was one of the more unconscionable excrescences of the martial law regime. Si dating Senador Rene Sagisag ang isa sa mga abogado sa panig laban kina Manero. And it was gruesome dahil ganon, sinibak yung bungo ng pare. They were supposed to have danced around the corpse. They were supposed to have drunk the blood of the victim. At pag may bista yan, puro kalbo. Except na merong tuft of hair na may heart shape at may nakalagay na love or some such. So it was an extremely unusual family. Buti na lamang they were convicted, no? Noong July 1987, nagdesisyon ang korte. Guilty ang ipinataw sa magkapatid na Manero. Life imprisonment ang kanilang parusa. Sa Muntinlupa sila unang ikinulong. Pero dahil umano sa kanilang mga koneksyon, nalipat sila minsan sa Davao Penal Colony. Minsan nang nakatakas sa kulungan si Norberto. Nung minsay namataan din siyang pagala-gala sa Mindanao, wala sa kulungan hanggang sa ito ay iprotesta ng mga abogado. Di nagtagal, naibalik si Norberto sa Munti, samantalang ang kanyang mga kapatid ay nasa Davao Penal Colony pa rin. Minsan na rin siyang umapila para sa amnestiya. Subalit ayon kay Professor Alfredo Tadjar ng National Amnesty Commission, hindi ito posible. Tungkol sa kanyang pagpatay kay Tulio Favali, yan ba'y in pursuit of counterinsurgency operation at ang desisyon ng Amnesty Commission ay hindi yata. Ito'y bagay na ikinasasama naman ng loob ni Norberto Manero. Mayroong mga masahol pa na mga tao na gumawa ng mga brutal na sistema at saka ay sila hindi man na kung nabigyan man sila ng hatol ay simple lang at saka binigyan sila ng amnesty, binigyan ng mga kung anong clemency na mga hinihingi nila. Pero kagaya sa akin, kaya yan masabi ko na ako isang biktima sa hindi na sistema ng hustisya natin. Si Manero'y aming nakapanayam sa Muntinlupa. Narito naman ang kanyang paliwanag kung ano ang nangyari nung hapong iyon. Sabi ko, kaninong motor ito sa gitna ng karsada? Sabi niya kay Father Tulio, sabi ko, alisin niyo yan dahil sa makasagabal sa sasakyan na dumadaan. Ngayon, may sumigaw na, ganito, anong gawin natin ito? Sabi ko, di tulak niyo sa tabi. Yun. Nung matulak yung motor sa tabi, bigla lang na nasunog. Pero hindi ko rin alam kung sinong sumunog dahil sa ang daming tao. Ngayon nung masunog yung motorsiklo, bigla bumaba yung pare. Tapos ako kaagad ang tinumbok. Dahil sa nasalubong ko siya. Nung masalubong ko, dinuro-duro niya ako. Sabi na, bakit mo sinunog yung motor ko? Kaya ako naman, paurong ako, sumasagot ako na, Father, klaruhin mo kung sino ang sumunog sa motor mo. Ay ngayon, aksyon siyang nalapit na niya ako. Parang i-wrestling niya ako. Ayun, biglang may pumutok sa likod ko. Ayon sa mga ebidensya at testimonya, hindi si Norberto kundi ang kanyang kapatid na si Edelberto ang bumaril kay Father Favali. Si Norberto lang ang nagsunog ng motorsiklo. Subalit ayon sa prosecution, si Norberto ang humamon kay Edelberto na patayin ang pari. Hindi ko alam kung sino ang tumira. Pero hindi ikaw ang pumatay sa kanya? Hindi. Alam mo ba kung sino yon? Yun nga ang sa totoo, ang pumatay dyan, yung
yung kapatid ko lang. Inamin ni Norberto na matagal na silang may hinala sa mga paring tulad ni Father Favali. Bahagi daw ng kanilang misyon noon na sugpuin ang mga kalaban ng gobyerno, lalo na ang mga komunista. Totoo naman sa sa mga activities na ginagawa ni Father Favali sa bayan namin dahil sa marami ng mga precedents na mga nangyayari na ganun. Pagka may military operation o CHDF operation, nangunguna yan si Father Tulio doon sa area na pag-operasyonan. May kwento pa na pinugutan niyo ng ulo si Father Favali. Tapos may kwento pa na kinain niyo daw yung atay niya. Ano ang masasabi mo dun sa mga sinasabi nilang ganun noon? Walang katotohanan yun, ma'am, dahil sa ang pagkatao namin isang Kristiyano rin kami. Kung kami ang papatay, yung papatay sa engkwentro na ganun, pero sasabihin na ganun ginagawa namin, na kakainin yung atay tapos pugutan ng ulo. Hindi totoo yun. 10 taon nang nakakulong si Manero at ayon sa kanya, anuman ang kanyang naging kasalanan ay matagal na niya itong pinagdusahan. Ang isang lugar, i-surprise attack ng mga rebelde, tapos yung pagpatay nila, wala ring pili yun. Ngayon, kami naman bilang defender kami sa lugar na yan, pag kami naman ang gumante, hindi naman pwedeng magpili pa yung bala kung sa engkwentro na sa labanan. Kaya ganun. Pag nakakapatay ka, anong nararamdaman mo? Siyempre kung makapatay ka sa mga taong masama, siyempre parang sa akin parang wala mang Walang kaso. Walang mas pag makapatay ako ng isang rebelde at isang bandido na mga gumagawa ng siyempre lang isang accomplishment yun sa tungkulin na gano'n. Subalit sadya yatang may mga pangyayaring kailan may mahirap kalimutan. Sa mismong bayan kung saan napatay si Father Favali, dun din siya inilibing. At bilang monumento sa kanyang kadakilaan, nandoon ang kanyang motorsiklong sinunog. Nagsisilbing alaala sa isang madilim na lumipas. At bilang paalala din na sana'y di na ito maulit pang muli. Sa loob ng 10 taon, may mga pagkakataon ba nagsisisi ka sa mga nagawa? Ang lahat na yan, ma'am, napag-anuhan ko na yun, napagdusahan ko na yun, ma'am, yung mga lahat na Kaya minsan masabi ko nga na kung ang pagkabilanggo sa akin ay bilang isang hatol na para sa pagbago o sa sobra-sobra naman yung Para po sa Brigada 7, ito si Jessica Soho, reporting. Sila po ang mga tagapagpatupad ng sintensya. Ang isa'y tinatawag na berdugo ng munti. Mula 1967 hanggang 1976, isa po siya sa 2 taga-switch ng silya elektrika doon sa Muntinlupa. Ang isa naman po ay nagbigay ng orders para sa kauna-unahang sintensya ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Narito ang istorya ni na Diomedes Dador at ni Senior Superintendent Jose Agawin Jr. Mahigit 100 buhay ang kanyang nakitil. 100 buhay na sinintensyahang mamatay. 100 buhay
na naging susi ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Siya si Ginoong Diomedes Dador, kilala bilang Berdugo ng Munti. Nakabahan ka talaga eh. Gawa ng makikita mo yung taong nakaupo sa silya elektrika. Then, nakabalot siya. Nakikita mo yung mga ilaw na nakahanda para doon. Kaya, paghawak mo ng switch, kakabahan ka. At hindi lang kaba ang aabutin mo, baka nervyusin pa. At isipin mo, kuryente yung ladaloy sa katawan ng tao. Siyempre, mamamatay yun. Actually, parang ayaw ko eh. Gawa ng alam ko na pag sinus ko yan, mamamatay yung tao. Dangan nga lang, utos sa akin ng mga specialist ko, magkakaroon naman ako ng asunto. Insubordination, ayaw kong tumupad ng utos sa akin. Sa loob ng 9 na taon simula noong 1967, ilang kriminal na ang kanyang pinaupo sa kinatatakutang silya elektrika. Tutulman ng kanyang kalooban, wala siyang magawa. Nalungkot ako ron. Kasi alam naman natin na wala tayong kapangyarihan doon para kumintil ng buhay. Ang Diyos lamang ang dapat pumatay sa kapwa tao. Siya may galang sa atin. So, nalungkot ako ron. Bagamat nalulungkot ako, pero sa nalalaman ko na mga nabitay, halos may kasalanan. Kaya kung titingnan mo ang kanilang mga records, masasabi mong dapat lang sila bitayin. Inilihim niya sa kanyang pamilya ang uri ng kanyang trabaho at hanggang ngayon, maging sa kanyang sarili, pilit niya itong kinakalimutan. Hindi ako nakatulog. Dati, ang ginugulat ng misis ko, dati humingi ako ng kape. Pero pag uwi ko ng hapong yon, alak lang hiningi ko. Para makalimot ako doon sa mga nangyayari. Mayroon akong isang parang bangungot na yata yun, o panaginip, hindi ko mawari. Na talo na yung gagawin namin ng pelikula, Berdugo ng Munti. Nakaidlip ako kasi madaling araw na yon. Para bang may naririnig sa tainga ko na parang dumadaing. Dalawang taon na nakakaraan, pero hanggang ngayon malinaw na malinaw ang alaalang iyon kay Police Superintendent Jose Agawin, ang executioner. Hindi ko makakalimutan to throughout my life kasi si Lim Sing ng firing squad namin yan, 15 January 1993, 73, I mean to say 1973. The following day is my birthday, 16 January. Kaya hindi ko siya makakalimutan. 10 kataon niya ang bumuo ng firing squad team. Ang kauna-unahan at kahuli-hulihan na sa kasaysayan ng crime prevention sa Pilipinas. Ang biktima, si Lim Sing o Gan So So, drug trafficker. Ang ginawa niya ay tinatawag nating buhay na patay. Dahil yung mga naging biktima niya sa mga nagawa niyang mga morfina na yan, ay hindi lang dito sa bansa natin, kundi nakakarating sa ibang bansa sa pamamagitan ng clandestine na yung mga ginagamit nilang baterya, nasa ilalim yung morphine na ginagawa nila at pinapadala sa ibang bansa. Yan ang pakakakwento niya sa akin na kahit na hindi siya marunong magsalita ng English Tagalog, na papaliwanag niya yung sarili niya na sabi niya, may nagsabi sa kanya na ang ginagawa niya, gamot daw ng Pilipino, ng tao, kung kaya't hindi kasalanan ang ginagawa niya. Sa 10 garan na pinaputok kay Lim Sing, isa doon ang naglalaman ng blankong bala. At hanggang kamatayan, hindi handang ibulgar ni Agawin kung sino sa kanyang 10 tao ang nagpaputok noon. Sinanyasan ako ni Chief PC, ni General Ramos. So I start the command of the execution, na Tagalog ang command ko ron.
na yun, nakatikas pahinga sila. Inorderan ko ng handa. Tapos humanda. Tapos sipat. Pagkasipat, may drum yan. May drum. O, pag hinto ng drum, sabigaw ko ng putok. Ayun, di sabay-sabay silang pumutok. Sa history natin, kaya naging hero si Jose Rizal, ang Espanya nagkamali dyan. Nang siya execute, sumisikat ang araw. So, ibig sabihin sa Katagalugan, sa ating bayan, kapag ikaw ay sinisikatan ng araw, bagong buhay yan. Ika nga magandang kinabukasan. Kaya yung in-execute namin si Limsing, hindi pwedeng sumikat ang araw. Kailangan bago sumikat ang araw, mag-execute siya. Dalawang berdugong may magkahiwalay na paniniwala, magkaibang pananaw sa pagkitil ng buhay ng isang kriminal. Pipiliin niyo bang maging berdugo? Hindi. Hindi ha? At doon naman sa mga naghahanap buhay ng bawal na gamot na yan, itigilan niyo yan. At kagaya na sinabi ko kanina, pwede pa naman ako second round, baka kayo matsyempuhan. Di makikita tayo sa tatalian ninyo. Ako makikita nyo, ang magkukumana naman ulit. Sa kasalukuyan, si Dador ay naglilingkod pa rin sa loob ng munti. Hindi na bilang berdugo, kundi bilang administrador sa medium security. Tagabigay ng payo sa mga bilanggong nagnanais na magbagong buhay. Si Agawi naman ay kasalukuyang Provincial Director ng Sorsogon PNP at abalang-abala sa anti-insurgency campaign. Ang kanilang kaluluwa, pinandangin ko na sana tulungan sila na may kapal, na ang kanilang buhay masa kanyang kamay at patawarin sila sa kanilang kasalanan. Una sa mga nakikinig, nanonood sa ating Channel 7, sa Brigada 7, kung kayo ay mayroong alam dyan sa mga kapitbahay ninyo, may alam kayo dyan na nagda-drugs, nagbebenta po sir, ipahuli ninyo. Kahit nakamag-anak nyo yan. Kasi nakakita na ako sa buong buhay ko na maraming beses na influence ng drug. Parang mga ano yan yung sumbi. Para sa Brigada 7, ako naman, Arnold Clavio, reporting. Pinag-aaralan nila ito, ang pumatay kung kinakailangan. Para sa pulis, proteksyon para sa lipunan ang motibo. Responsibilidad nila ang pangalagaan ang kapakanan ng higit na nakararami. Para naman po sa mga miyembro ng mga rebelde, ito ang kakaiba nilang paraan ng hustisya. Dalawang uri ng katarungan mula sa dalawang grupo na tila ba nasa magkabilang dulo ng mundo. Matagal ng bukang bibig sa Pilipino na may dalawang klase lang ng hustisya sa atin. Ang hustisya ng batas at hustisya ng bala. Para sa Alex Bongkayo Brigade, ang hustisya ng bala ang siyang madalas mangibabaw. Nakilala ang ABB sa kanilang mga taktikang hit and run, assassination missions at iba pang urban terroristic activities. Ano ba ang nasa likod ng mabangis na anyo ng ABB? Si Jocelyn, isang partisano ng ABB. First operation, syempre andun yung kaba. Kaya lang hindi naman natatakot kasi perspective ko andun na. So, andun yung willingness na sa operation mismo. After nung operation, syempre parang eto, tagumpay. So, parang nawala yung tumaas yung moral. Karamihan sa kanilang mga naging biktima ay mga opisyal ng militar at pulisya. Kabilang dito ay sina Chief Inspector Timoteo Zarcal at Joe Pring ng WPD. Hindi rin nakakawala sa kanilang bangis si Colonel James Rowe ng US Air Force. Yung unang-unang operation, ano yung pumapasok sa isip mo? Sana magtagumpay. Kasi marami ng biktima, maraming pinapahirapan yung tao. Sana magtagumpay yung operation. Mabilis at malupit ang sistema ng hustisya ng Alex Bongkayo Brigade. Sa isang banda, may mga taong naniniwala sa ganitong sistema. Mata sa mata, ngipin sa ngipin.
Pero taong labas ang tingin sa kanila. Papaano naman kung ikaw ay nasa poder ng batas? 23 taon nang nasa serbisyo si Senior Superintendent Romeo Maganto. Nakilala siya bilang mapusok na tagatupad ng batas. Hindi naman pwedeng tumakbo ka. At ikaw ay naturingang law enforcer, alagad ng batas. So yan na dumarating doon sa pagkakataon na hindi pwede ka umorong maski alam mo nang agrabyado ka, outnumbered ka sa pagkakataon. Pero just the same, kailangan i-assert mo yung authority mo as agent of the law or law enforcer. Nagtapos sa College of Criminology si Maganto at sa probinsya ng Bulacan siya unang nadestino. Dito niya naranasan ang kanyang unang inkwentro. Ako at saka yung isang tao ko nung may sinisita kami at como curfew, during curfew hours na nun, lumaban sa amin because about 6 of them at kaming dalawa lamang na aking police. Ako ang chief of police at the time. So, isa doon, napatay ko. Yung iba ay arestado. Ayon kay Maganto, sa unang pagkakataon, takot at kaba ang naghahari sa dibdib ng sino mang pulis. Ngunit kapag tinatawag ng pagkakataon, iisa lang ang nagiging tanong. Ikaw o ako? So ano yung naramdaman niyo nun, yung una kayong nakapatay? Well, siyempre, ibang feeling mo nun eh. At nandun yung bakit kailangang dumating doon. But wala kang magawa eh. It's between you and him. Mga ganong pagkakataon. Pagkatapos ng kanyang assignment sa Bulacan, lumipat si Maganto sa Western Police District. Dito sa WPD, lalong uminit ang kanyang pangalan dahil sa mga engkwentrong kanyang napasukan. Under our law, that's justified. Yun ang ano mo, yun ang papel mo eh. Hindi papel para pumatay. Pero ibig sabihin, as enforcer, so presume na ikaw ang ano ng estado, ikaw ang taga-implementa ng kanyang batas. So in carrying that authority, nandun yung probeso. Ayon kay Dr. Marjorie Comandao, isang psychiatrist para sa PNP, normal lang na matakot o makonsensya ang isang pulis pagkatapos ng isang inkwentro. Ito'y nagsisilbing isang linya sa pagitan ng tama at mali. Some of them have some sense of guilt because since it's the first time and you cannot avoid, you cannot take away the human factor there. But in general, they know that their orientation is that they're not just there to kill intentionally, but maybe he has killed that person out of his duty or out of self-defense. 11 ba tayo? Tulad ni Maganto, nagsasagawa rin ng on-the-spot checkpoint si PO1 Adriano Cruz sa Novaliches nang paputukan sila ng isang carnapper. Umatras ako dahil para makakover, tapos pumutok na rin ako hanggang sa natamaan yung kasamahan niya sa loob. Baguhang pulis lang si Cruz para sa Mobile Division ng Central Police District. Sa pagkakataong ito, una niyang naranasan ang pagpatay. Siyempre, nung makapag-retaliate ka na, hindi mo na iniisip yung tama. Basta laban ka na. Nung pagkatapos na nun, tsaka mo maiisip na, ganun pala yun. Paano kung tinamaan ka? Paano yung pamilya mo, di ba? Kaya mahirap din. Mahirap na masaya ang trabaho ng pulis. Some aggression should be present, otherwise mawawalan sila ng drive or yung kanilang courage will not be enough if they have no aggression. Pero that aggression should be in a normal limit. Tulad ni Senior Superintendent Romeo Maganto at PO1 Adriano Cruz, hindi nila ginustong makapatay. Subalit dala lang ito ng kanilang trabaho. Trabaho kung saan buhay ang kanilang kapital. Para sa Brigada 7, ito si Israel Cando, reporting. Tayo pong mga Pilipino,
mapagmahal sa pamilya. Ang buhay ay nakasentro sa pangangalaga sa kapakanan ng mga anak at pamilya. Babalikatin ang lahat ng hirap. Ilalaban ang patayan ng mga miyembro ng pamilya. Ngunit bakit may mga insidenteng mga miyembro mismo ng pamilya'y nagpapatayan? Anong uri ng puot ang ugat nito? Simpleng bagay lamang ang madalas nating hilingin, bubong na masisilungan, kalusugan, at pamilyang nagsasama ng matiwasay at nagmamahalan. Ngunit kung minsan nagiging mapaglaro ang tadhana at mapait magbiro, tulad ng sinapit ng pamilyang Semenilla at Calamayo. Kasi umuwi po ako talaga ng probinsya, kaya nalaman ko lang na may ganito nangyari sa amin. Na ganyan na pinatay po daw yung tatay ko ng kapatid kong bunso. Si Rodolfo Semenilla, na kung tawagin ng kanyang kapamilya ay Nono, ang ikatlong anak ni Ramon at Guadalupe Semenilla. Isang ulirang anak ayon sa kanyang mga kamag-anakan. Sinumpong yung nono niyan. Kasi galing sa mental yun eh. Nasumpong yun. Kaya nung ano niya sa mga bata, takbo dito sa loob, bukas ito eh. Pero yung pintuan doon si taas, sirado. Ay hindi niya mabuksan, sirado ang bintana, ang pintuan. Sa bintana yung mga bata nagdaan, dito, bintana nito. Tatakbo rito palabas. Isang pamangkin, si Geraldine Sarcia, ang nakatamo ng 2 hiwa mula sa kanyang tiyo. Mula sa ikalawang palapag ay bumaba si Nono at tinungo ang bahay babuyan kung saan nagpapakain ang ama at sinaksak ng isang beses sa may likuran. Umabot sa puso ang dulo ng kutsilyo na agad ikinamatay ni Mang Ramon. Samantalay, pumasok sa kusina si Nono, iniwan ang patalim sa may altar at nagkulong sa kwarto. Primero gagalit ka, pero sa ngayon, nasa isip ko, hindi ko maalis sa isip ko nga kung ano ang naisipan kong anak ko kung bakit mahal ng tatay yun. Hindi man nakurot yan, hindi ginapalo, hindi inapagalitan yan, mahal mga isang anak ng lalaki. Dapat yung anak nga yan, hindi mo masasabing walang pinag-aralan, may pinag-aralan. Pero, demonyo yata laman ng ulo eh. Si Nono ay kilalang may sakit sa pag-iisip. Nawawala ito sa sarili at nagiging marahas. Noong 1990 ay ipinasok sa National Center for Mental Health, ngunit inilabas ng tatay niya makalipas ang 2 taon. Simula noon ay kasama si Nono ng kanyang mga magulang at pamangkin sa bahay nila sa Santo Niño, San Jose del Monte, Bulacan. Dinalaw namin si Nono sa Bulacan Provincial Jail. Umuto sa akin, yung parang bubat daw ng kamay. Kaya hindi ko na mapigilan, kaya ganun ginagawa ko po. Ganun lang, sinabi na lang po sa akin kung ano pangyayari po eh. Kaya hindi ko naman po alam yun, kasi po ako nun. Saka nagdags po ako nun. Kaya hindi ko po alam yun. Sinabi na lang po sa akin. Masaya naman si Nono sa loob ng 4 na pader. Miyembro siya ng Sputnik at buwan-buwan ay nagpapatingin sa doktor. Mabuti naman po, mabait na bata naman yan at sumusunod naman sa mga patakaran pinatutupad dito. Tahimik naman yan, bata. Lagpas 1 taon nang nakalilipas at muli nang nagkakaroon ng saysay ang buhay ng mga Semenilla. Pero hindi ganoon kadali ang lumimot. Kaya nalulungkot na kami pag wala kaming madaingan, ganyan ang magulang. Talagang tatay ko talaga. Kung hindi pag ipakulong, mamaya pupunta sa akin sa bundok mag-isa, patayin nila ako iwanan. Ay, kung makita kami nga mapunta ko ng Malolos, nagmamano yan, ginhalikan ko rin. Mahal ko rin anak ko eh, kahit anong sama, anak ko. Ang kaso po ni Antonia Calamayo ay isang parricide. Ito ay pagpatay sa kanyang kapatid na si Nilipta Calamayo, yung nakatatanda niyang kapatid. Ito po ay nakasampa na sa ating Municipal Trial Court ng Bacoor, Cavite noon pa pong June 14, 1995. Katanghalian ng June 11, nagkatapat ang galit ng magkapatid na Antonia at Nilipta. Ayon sa salaysay ni Antonia,
Nagkasugatan sila ng kanyang kapatid at nagkasakitan sa harap ng bahay ng kanilang magulang. Makalipas ang ilang saglit, umalis ang biktima ngunit bumalik din agad. Bigyan niya akong tinadyakan sa dibdib. Pagtadyak niya sa akin, yun, nagrambulan na kami. Ang ginawa ko, wala pa akong patalim. Sumugod ulit ako sa kanya. Yung pala siya, nung pagsugod ko sa kanya ng pangalawa, may patalim na pala siya. Kaya hindi ako lumapit. Kaya sabi tuloy ng mga kapitbahay ko, huwag kang lumapit dahil may patalim na yan. Kaya ang ginawa ko, para pansuporta sa sarili ko, may naisip akong nakatago sa bahay namin. Nakuha ko. Tapos nung pagkuha ko noon, bumalik agad ako dun sa kanya. Tapos nung pag-ano ko sa kanya, minura agad ako ulit. Ang tunay na ikinagagalit daw ni Antonia ay ang pagbenta ng kanyang kapatid sa mga anak nito. 3 na raw ang ipinagbili ng 10,000 piso. Ayaw siyang pinapansin ng magulang ko kasi tinakwil na siya ng magulang ko eh. Simula nung nagbenta siya ng anak. Dinalaw ng Brigada 7 ang lamay ni Nelipta sa may Sinigwalasan. Natagpuan namin ito sa may Dalampasigan. Masikip ang mundong ginagalawan ng mga kalamayo. Tinanong namin ang tatay ng magkapatid kung galit ba siya sa nakapatay sa kanyang anak. Hindi. Pares ko lang sila ang mga anak ko yan. Ganoon ba kadali ang magpatawad basta't kadugo? Paano na ang hustisya para sa nasawi? Gusto ko lang naman bago siya makalaya, may libing muna yung kapatid ko. Kaya masakit man sa amin na mawala ng isang kapatid. Mas masakit rin kung lalo pang mawawalan pa kami ng isa. Dinagdag din ni Anita na hindi totoong pinagbili ni Nelipta ang kanyang mga anak. Ang mga anak ko niyan, isa na sa akin. Tapos, siyempre nagkakaiwalay silang mag-asawa, hindi magkaintindihan. Ngayon yung isa na sa mga kapatid ko. Kaya ang mga anak niya nasa akin, yung isa na sa kapatid ko. Sa pagpanaw ni Mang Ramon at ni Lipta ay marami ang nasaktan at nangulila. Ang mga batang ito ay dapat nang matutong mabuhay nang walang inang katabing matulog. Sisisi na po ako kukursilyo na po ako, nagsisimba na po, Nagsisisi ako. Nakakonsensya ako. Para po sa Brigada 7, ito si Karen Davila, reporting. Ano po ba ang nagtutulak parang isang tao'y makapatay? Pera? Init ng ulo? Selos? Trabaho? Pangangailangan ba? O pansariling proteksyon na rin? Hindi po lahat ng dahilan sa likod ng pagpatay ay maituturing na mali. Subalit, aminin man natin o hindi, ang pinakamatinding kalaban po rito ay ang konsyensya. Hanggang sa susunod na linggo, pahalagahan po natin at igalang ang buhay.